welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon magdidilig tayo. So buksan natin to, gamitin natin na pangatlong kamay natin, yung paa. Hero lang. So ito pang isa. Yan. Hirap pagka mag-isa ka lang na nag-vlog eh. Kaya kailangan siguro talaga natin ng Insta360 no? Para hindi na tayo mag-aalangan. Saan natin ihaharap kong camera habang nagsasalita. Ginagawa natin yung pag-a-adjust sa mga ginagawa natin dito. Tulad ngayon, nagdidirig tayo. Kailangan ko rin tignan kung nakaayos yung camera at nakaayos yung mga pinipindot ko dito sa pandilig ko. So yan, kaya tayo nag-video, no, para na rin bukod sa may ma-i-upload at may mapanood kayo. At pag-usapan natin itong pagdidilig. Sa ilang taon na pag-aalaga ng carnivorous plant, sa tingin natin, ano yung pinaka-the best na pamamaraan ng pagdidilig? No? Nag-umpisa tayo syempre sa mano-mano pagdidilig. Paring tabo. Sinasalok natin, dinidilig, pwede yun. Nagmamadali ka na, hindi na maganda yun. Kasi pag na-spill na mas mataas yung tubig, tapos pabagsak sa medium, matatabunan yung mga halaman. No? At magiging mukhang madumi. Hindi naman unhealthy yun sa plants, pero pag pinipicture mo na, or in my case, pag ibibenta ko na, hindi siya appealing, no, sa mata nung bibili. So, anong iba pang ginagawa natin na pagdidilig dati? Pag-spray, no, gamit yung mga manual or mano-manong sprayer. Yung iba na-experience nyo yan, ini-spray yung buhok nyo pagka nagpapagupit kayo ng, di ba? Spray ng tubig. No, pwede yung ganon. Pwede rin yung mga salumang pabango, hugasan nyo lang maigi, lagyan nyo na hanggat bumaba yung TDS ng paghugas. Pwede nyo lang gamitin yun. Pwede rin yung mga ipapump nyo muna para magkaroon ng pressure ng hangin doon sa mga sprayer na manual. Tapos tsaka nyo i-spray sa plants. Okay rin yun. Kaya lang nakakapagod, no? Kung marami na kayong plants, mas maganda mag-upgrade na kayo. Although exercise rin yun, maganda rin talaga yun. Pero sa experience namin, nung dumami na yung plants namin, hindi na practical yung paggamit nung ganon. Dahil may mga iba rin tayong ginagawa sa buong maghapon. So, ano yung pinaka-the best? Yung the best, ito, napakadali, oh. Charge mo ng isang beses, kung maganda yung battery, magagamit mo na more than a week. No? Kung ganito na karami yung plants mo, yan, more than a week, in 1 week, meron kang magagamit na pandilig. Marami-rami na rin itong plants namin dito, kaya na malaking tulong sa amin na hindi kami laging nagche-charge, nagbabantay kung full bar na ba or fully charged na ba yung aming mga sprayer. No? So 300 to 400 yung pinakamura na battery nito pagka magpapalit ka. Kung bibilin mo yung buong machine ay aabot ng 1,000, 1,500 to 2,000 or more. No? Lang. So okay siya, no, kumpara dun sa mga manual kasi malaki yung magiging kaalwanan mo sa pagdidilig. Actually, knapsack to, ilalagay mo sa likod, pero tinanggal ko yung knapsack at hindi ko ginagamit. Bakit? Kasi parang bukod sa mukha kang astronaut pagka gagawin mo yun, hindi rin practical na magbitbit ka na malaking load ng weight kung yung mga plants mo lang naman hindi naman nagagalaw, di ba? At hindi naman hektarya yung didiligan natin, kundi
No, ngayon lang, ganyan lang. Ganyan lang ka layo. So pwede mong buhat-buhatin paunti-unti para hindi ka mabigatan. No, yung ibang binipit-bit nila, kung gusto niyo mag-exercise, pwede naman 'yun. Pero ingatan niyo yung inyong pagbubuhat kasi likod dyan eh. No, graduate po ako ng physical therapies, no. So alam mo rin natin kahit papaano yung mga proper body mechanics at pagka hindi natin practice yun, malaki yung mawawala sa inyo sa pagiging ano nyo, ah, pagiging free nyo sa paggawa ng mga daily activities nyo, no. Mahirap na kayo makabuhat, makagalaw, di ba, makabangon. Pero kung i-perform nyo or gagawin nyo yung mga proper body mechanics and lifting techniques, no, may iwasan yung ma-injured yung likod nyo. So, maganda pinapatong nyo na lang, tapos ganito, didilig nyo. O, pag napos na kayo isang lugar, pwede na nyo nang patayin yung machine at ilipat. So, ayan, kaya kailangan talaga natin bumili na ng Insta360. Pipindutan kung ano-ano kapag busy sa mga ibang mga, yung attention natin na pupunta sa iba. So, konti pa dito. Tapos, doon naman tayo sa mga, dito, sa BFT and San Jose na rin ay ilan dyan. Kasi Saturday hindi kami magdidilig kaya dinadamihan na namin. Tsaka sa buong isang araw, halos isang beses lang kami nagdidilig talaga. Lalo na ngayon, sa higher humidity na itong mga plants. So hindi na sila nagre-require ng too much water. Hindi tulad nung nasa outdoor sila, 2 to 3 times a day. Diba? Very time consuming. No, pagka ganon. So, yan, maganda yung ganito. So, balik tayo dun sa pagdidilig, no? Anong oras ba yung best time para magdilig tayo? So, maganda early morning or late afternoon. Ngayon, medyo late na to kasi alas 10, alas 11 na. So, medyo mainit na yung growing area. Pero hindi pa rin man huli, no? Kung kailangan magdilig ng tanghaling tapat, pwede yun. Ginagawa nga sa ibang bansa yan sa mga may init na lugar, no? Pero nasa Pilipinas naman tayo at kung may time, agahan natin yung pagdidilig. Ayan. So, anong tubig ba yung gagamitin natin, no? So, para lang dun yan sa mga bago na first time mapanood tong video na to at hindi pa napapanood yung ibang mga video natin. So, low minerals po ang requirements sa mga carnivorous plant. Ayaw po nila yung deep well or tubig balon. No, kahit na natural yon and walang chemicals, puno naman ng minerals yon. No, kasi galing sa ilalim ng lupa yung tubig eh. So, ang pinaka-the best sa kanila ay low ppm. Ano ba yung mga walang masyadong minerals sa tubig? Number 1, yung rainwater. Ayun po yung ginagamit natin. Kung wala namang ulan at wala kayong istakan ng tubig, pwede na yung mga galing sa water refilling station na mga purified water. Mapa-reverse osmosis yan, purified, alkaline, or any kinds of tubig na dumaan sa reverse osmosis na filter. No? At effective naman yung filter na yon na magpababa ng minerals. So actually mineral water minsan mababa na rin yan at safe na rin sa carnivorous plant. No, may ang mga mineral water kasi nasa 70 lang to 100, no, yung kanilang minerals. Minsan mas mababa pa nga. Masabi lang na mineral water. Well, hindi naman mineral water talaga yung binibenta ng iba. Hindi reverse osmosis. Mas kilala lang kasi ang mineral water sa atin. Pero mababa talaga minerals ng mineral water sa totoo lang. Ayan. So kasi nga, safe yon sa atin. No? Hindi naman sa naluloko sila, kundi ayun yung required sa kanila na maging sukat ng kanilang mga tubig na binibenta na safe i-consume ng mga tao. So yan, ay uurong ko muna itong mga sprayer natin. Yan. Isang bottle lang at pwede mo lang ma-operate ito at may hawak pa akong cellphone, nakapag-vlog pa.
So pupesto mo lang sa mga lugar na marireach mo yung mga plants mo. Tapos tuloy ang ligaya. Ayan. So lagyan lang natin dyan. Ito yung mga plants. Ito yung plants sa gilid. Mga sanjus ito. At isang sarasinya. Hanggang ngayon hindi pa rin natin na lilipat. Busy o busy sa pagsiself. Parehas. So ayan, ano natin ha. Titigan natin ito. So itong mga propagated na pinapropagate natin, okay lang yan na tamaan ng mist, no? Wag lang yung sobrang lakas. May mga nozzle or yung mga dulo nito ng mga sprayer na iba-iba yung setting nila. Iba-iba rin, may mga iba-iba rin na disalpak na lang at default na nung nozzle yung shape ng tubig na lalabas. So ang pinipili ko palagi yung pinaka-fine doon sa nozzle, at bukod sa fine madali ring madiligan lahat, no. Ito dalawa nozzle, oh. May isa niyan, mas maganda yon, pero mas mabilis kasi ako natatapos dito sa dalawa. Kasi mas marami yung area na sasakop niya. So kaya ito yung ginagamit ko. As long as hindi sobrang lakas ng pressure, pwede yon. No, may mapapansin nyo ba, paano ba malalaman kung sobrang lakas at sakto lang? Kapag hindi nagko-close yung traps ng mga Venus flytrap, pag in-spray nyo, ayan, goods na goods yun. Kung sakali naman mag-close yan, mag-open rin yan, kaya lang, wait lang, ayan, kaya lang, ang nangyayari, pag nag-close sila, mag-open ulit sila, di ba? So, magko-consume sila ng extra energy sa pag-open nila ng traps. So, hindi rin ganun kaganda, di ba? Kasi mas nababawasan yung energy ng plants kapag lagi silang natitrigger. Kaya nga hindi natin pinapalaruan tong mga Venus flytrap natin, pati mga plants natin, di ba? So, kailangan lang yan yun, huwag natin laruan. At kung kung sino makakita talaga ng nakakain ng mga bibig ng carnivorous plant, pa-isa-isa pwede naman yan. Para ma-experience nyo rin. Naggalaga kayo ng carnivorous plant, diba? At sa inyo rin naman yan. No, pwede nyo gawin yun. Ginagawa ko yun, pero hindi ko intend na para lang pagtripan yung halaman. No? Ginagawa ko yun para, nandun nakita ko na may insect doon. At sayang naman kung hindi ko ilalagay sa mouth. So nilalagay natin. Tulad na lang kung napanood nyo na yung first video natin na biglang may pumasok dito na biglang may pumasok na cockroach or ipis. Ginawa natin, ginupit natin, nahati sa dalawa yung cockroach, tapos binakain natin sa Nepenthes. Ayan, tapos na pala itong isa. At ito, ayan, so diba, kaya yan sa isang sprayer lahat. Kaya lang dahil nagsasalita ako, hindi ko na ma-maximize yung gamit. Hindi ko talaga didilig to. Ayan, didiligan ko pa rin. So, ayun na lang naman yung natira. So, didiligan natin. So, sa pagpapatubig, maganda rin na nararanasan nila yung dry na panahon. Hindi yung dry na sasadyain mo matuyo yung halaman, literal. Hindi, yung medium lang. No, yung nakita natin kanina na medyo dry na, ayun, pwede na yan. Gusto pa nating mas dry, pwede naman. Gano'ng katagal yung pwede mong hindi sila diligan? Hanggat may moisture pa yan na enough para maging mukhang green lush yung tsura, pwede mong hindi pa diligan. Pero kung nagpuputi na dahil sa init at pagkatuyo, kailangan mo nang diligan yun. No, may mga sample tayo kanina. Ayan, matagal pa naman mapuno yung sinalang natin kanina. So ito yung tuyo na kanina. So ngayon diniligan natin, di ba, nakabawi pa agad. Although hindi pa yung bawing-bawi, pero susunod na mga araw, oras, gaganda uli yan.
So, paranasin nyo rin ang pedyo pagpatuyo para bukod sa healthy yun sa plants, hindi mag-algae yung medium nyo. No, at hindi rin madaling ma-root rot yung halaman kasi nga maganda yung growing condition nila. So, maging hands-on lang kayo sa pag-aalaga. No? Yung mga extra time nyo, wala naman kayong gagawin. I-hands-on nyo sa pag-aalaga ng plants. At dun matututo kayo. Medyo mabigat pala itong sprayer. Ano ko lang sa inyo ha. Pwede nyo hindi punuin to kung konti pa lang yung plants nyo. Diba? Bigat. So, ibitilig natin. Pag mga sundews, sinasabi nila bawal diligan, di ba, yung body or leaf ng plants. Actually, hindi naman talaga bawal. Kaya lang, mas maganda kung hindi mo madadali yung body kasi mawawala yung dew niya, mawawash out. Pero di ba sa wild, nag-uulan na naman talaga yung buong plant. Di ba? So, naman sabi sa kanilang bawal nangyari yan dahil naturally occurring yan sa outdoor or sa wild, no? So, pero pagka nasa indoor ka, mas maganda rin talaga na hindi mo ma-sprayan yung mga dew nila dahil it will take some time ulit bago sila mag-produce ng dew. Ang maganda lang minsan pagka na-spray natin yung mga leaf nila at nawawash yung dew, yung mga dead insects na hindi pang Instagram yung itsura na ng plant nyo dahil sa dami na ng insects sa kanilang mga leaf natatanggal. No? So well, di ba? Una na naman itong mga. So anyway, tapos na tayo magdilig. Time na talaga para magpack ako ng order. Dadali na namin to sa JNT. At may nag-recommend sa akin JRS daw kasi mas less hassle daw or mas hindi daw mahigpit ang JRS. Kasi yung isa kong kaibigan nagpapadala yun ng mga liquid product, spirulina na nasa mga 1 liter to 5 liters of container. So pinapayagan ng JRS. So tayo, hindi tayo makapagpadala ng mga aquatic carnivorous plants kasi bawal yun sa JLC. Huwag na natin subukan. So, ayun lang muna. At mag-comment lang kayo pag may mga ibang mga tutorials na gusto nyo makita or update na gusto nyo makita. Kasi halos lahat ng tutorials nandito na naman sa ating channel, no? At kung may mga iba kayong gusto makita, magsabi lang kayo. Madali tayong kausap, alam niya, dating sa paggagawa ng video. At kailangan ko rin yon para magkaroon ako ng idea kung ano bang mga video yung mga next natin gagawin. Uy, nahihila ko. Ano kayo nasa ilalim? Wala pang strike. Pero may mga green pa rin yung mga propagation materials. So anyway, God bless sa inyo. And bye bye.